Ngayon po ay anniversary ng Kamikaze noong October 25. Inatake nila ang Amerika, ang Pilipinas, at alam natin na marami na namatay ng panahon na yan. 100 Americans, mga barko, noong panahon ng gera ng World War II. At mga halos mga 5,000 na mga piloto po ang namatay dyan, na mga Japanese. Pero yun ang naisip nila na tanging paraan para sila ay makapag-counter-attack. Pero dito ay sinabi ng commander na kailangan nila ng mga magsasakripisyo ng volunteers para sila ay magtagumpay. Kaya halos 24 na mga pilots agad ang nag-volunteers para dito sa tinatawag na kamikaze, na handa silang mamatay, handa silang magsakripisyo sa gera dito sa ating bansa at sa World War II dito sa Asia. At nais kong bigyan ng punto rin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay nasa gitna rin po ng pakikipaglaban. At ang labanan ito ay laban sa kadiliman, laban kay Satanas, na siyang namamahala sa mundong ito at nag-uusig, nagpapahirap sa pagsulong ng Ebanghelyo. Subalit ang ating dakilang Diyos ay higit na dakila at makapangyarihan sa lahat. Pero pareho ang panawagan sa atin, sapagkat tinawag tayo na mga ilaw at asin sa mundong ito. Tayo ay tinawag na i-advance ang Ebanghelyo, ang tanging pag-asa ng mga tao. Kung nakikita ng marami ngayon ang vaccine, ng tanging pag-asa para mabuhay, higit pa dyan ang Ebanghelyo ng Diyos. Sapagat ang Ebanghelyo ng Diyos ang tumutugon hindi lamang ngayon, kundi sa buhay na walang hanggang. At ang hamon dito, sino ang tunay na magva-volunteer, sino ang may puso na talagang tumugon sa kanyang panawagan? Kayo ba, ako ba ay handang mamatay? Handa ba tayong ibigay ang ating buhay para sa ating Panginoon na nagbigay, nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaharian, para sa kaligtasan ng marami? Isang pagkasiyasat sa atin sapagkat tayo ay nasa gitna ng tinatawag na Reformation Month. Bilang mga Reformed Baptist, tayo pinagpalan ng Diyos sa mga katotohanan na ating pinaninindigan, na ang kaligtasan ay sa Diyos at sa Diyos lamang, at biyaya at kahabagan lamang. This coming October 31, yung anniversary ng pagpako ni Martin Luther ng kanyang 95 Theses, na pinapaniwala ang simula ng reformasyon, kung saan ang mga tao ay tinawag na magbalik sa salita ng Diyos. Pagbalik sa tanging tagapagligtas lamang, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pero pagka inalala natin ang ating mga ninuno, mga reformers, marami sa kanila ay naghirap. Marami sa kanila ay sinunog ng buhay. Alang-alang sa paninindigan sa katotohanan, alang-alang sa pagmamahal sa Panginoon, alang-alang sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At tayo ngayon ay mga tagapagmana. Alam natin na sila'y naghirap laban sa sanlibutan, laban sa kaaway. Subalit hindi na walang kabuluhan ang kanilang mga buhay. At ngayon tayo ay tinawag, mga kapatid. Alam natin na marami sa sanlibutan ayaw sa Panginoong Hesus Kristo, ayaw sa tanging tagapagligtas, ayaw sa Ebanghelyo. Kaya may pagsubok, mayroong pag-uusig kahit sa ating kapanahunan, sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, saan man kayo inilagay ng Panginoon, mayroong mga opposition, mahirap manindigan bilang isang mananampalataya. Ang mga bagay na ito ay hindi na dapat sorpresa.
Tinuruan na tayo ng ating Panginoon at maging ang kanyang mga alagad, paulit-ulit na sinasabi, sapagkat sila'y kanyang mga alagad. Dahil ayaw nila kay Kristo, ayaw din nila sa mga Kristiyano. At sa talata na ating pag-aaralan ngayon, ay nais ko na palakasin ang loob ng bawat isa sa atin. Sa huling talata nitong John chapter 16, sa konteksto ng huling gabi o araw ng Panginoon sa kanyang mga alagad na minamahal hanggang sa kahuli-hulihan sa John chapter 14, minahal niya ang kanyang mga alagad. Siya ay nagpakababa na naghugas ng kanilang mga paa na gawain ng isang napakababa na alipin. Siya ay nagmahal sa kanyang mga alagad. Nagmamahal siya sa atin sa lahat ng panahon. At siya nag-uutos na magmahalan sa isa't isa upang malaman ng sanlibutan na talagang kayo'y aking mga alagad. At pinahayag din ng Panginoon na sa kanilang kalagitnaan ng mga apostol ay merong isang Judas na magkakanulo sa kanya. At ang leader nilang si Pedro ay itatanggi siya. At sinasabi ng Panginoon na siya'y mamamatay. Iiwan sila. Sinong hindi mag-aalala? Kaya sa talatang iyan, ng konteksto ng discourse ng Panginoon, sila ay may pag-aalala sa kanilang puso. At alam natin ang troubled heart. Alam natin ang resulta sa tao ng pag-aalalang sobra, kahit ikaw ay mananampalataya. Anong solusyon dito? Ang Panginoon, maging sa ating buong chapter, hindi natin titignan, kalahati lamang, pero makikita din natin na halos pareho ang sinasabi sa John chapter 14, ng tanging antidote sa lahat ng trouble in life, sa lahat ng depresyon, sa lahat ng panghihina ng loob. The only antidote is God Himself, the doctrine of the Trinity, na tayo'y may isang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ng lahat ay gumagawa para sa ating katapusan mula sa eternity, patungo sa eternity, and even sa ating maikling panahon dito, hindi siya nagpapabaya. Kaya ito ang nais nating tingnan sa lahat na may troubled heart, sa lahat na may panghihina. Kung ikaw ay alagad ng Panginoong Heso Kristo, kailangan mong i-refocus ang iyong puso na ikaw ay pinagpala ng Diyos ng higit pa. Hindi lang sa maikling panahon ngayon, kundi hindi kayang bilangin na panahon na kasama niya na wala ng pagluha, wala ng virus, wala ng kaaway, wala ng kamatayan. Yan ang pangako ng Panginoon. Believe in God, believe also in me. And I'm preparing a place for you. Isang tahanan sa langit. Bagong langit at bagong lupa. Subalit, may kaaway. May realidad na may oposisyon sa pananampalataya. At ang Panginoon ay paulit-ulit na sinasabi ito, kapag dumating, hindi kayo dapat nasusurpresa. Pero nasusurpresa pa rin, mga kapatid, At pag dumating ay talagang halos masyak. So kailangan nating tumigil, tumingin, at makinig. Stop, look, and listen. Saan nyo nakita yan? Doon sa pagtawid sa train. Tumigil ka, kundi masagasaan ka talaga. So ganun din, sa pakikipagbaka sa buhay, we need to stop. We need to listen very carefully. Behold, your God. At dito sa talata natin, ating bubulay-bulayan ng verses 5 to 15, sabi ng Panginoon dito, pagkatapos na sila ay bigyan ng babala ng kaaway ang sanlibutan na papatayin sila, verses 1 to 4. So, balit ngayon ako'y pupunta sa nagsugo sa akin sa verse 5, ngunit walang sino man sa inyo
ang nagtatanong saan ka pupunta. Ngunit dahil sa sinabi ko mga bagay ito sa inyo, na puno ng lungkot ang inyong puso. Gayon man sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo, at pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. At tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. At tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa iyo. Ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. So, subalit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, iyon ay kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Yan ang salita ng Diyos at gusto kong tingnan natin yan sa konteksto ng sermon ng Panginoon, na kung saan ay sila'y may kaguluhan sa kanilang puso at sila'y sinermonan ng doktrina ng Trinidad. At sa katapusan ng chapter 6, sinabi niya na napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Be of good cheer, be of good courage, I have overcome the world. So meron tayo pong dahilan para magalak sa Panginoon sa gitna ng mga kapighatian, sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga pangamba. Ito ang ating Diyos na Trinidad. Siya'y nagmamalasakit. Siya'y nagmamahal. Sa lahat ng panahon, sa katapusan ng Matthew, siya'y nagsabi, hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. So gusto kong bigyan ng diin. Dahil ito ang problema ng maraming Kristiyano. Naghahanap ng mga solusyon sa panahon na sila'y down, sa panahon na sila'y pigati, sa panahon na merong mga problema. You name it. Nalimutan ng doktrina ng Trinidad na may Diyos na nagsugo ng kanyang kaisa-isang anak sa planetang Earth para tayo'y matubos. At may Espiritu Santo na banal. Siyang gumagawa ngayon upang tayo ay huwag malayo sa ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas natin. Kung tayo lamang ay mamamarinate ng ating Diyos sa Biblia, makakaya natin, mga kapatid. Anumang trouble sa buhay, maging sa kaaway, maging sa kamatayan. Nais kong dalhin sa iyo ang mensahe na yan. This is part 1. Lord willing, next week ay part 2. Christ overcame the world and Satan. Therefore, Christians could overcome them too through the help of the Holy Spirit. Napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo ang sanlibutan at si Satanas. Kaya mga Kristiyano ay magtatagumpay din laban sa kanila sa tulong ng banal na Diyos Espiritu mula sa Diyos Ama at Diyos Anak. Ang banal na Espiritu ay hindi gumagawa ng hindi sa kalooban ng Ama at Diyos Anak. Meron silang pagkakaisa. Iisa ang hangarin para sa kalawalhatian ng Diyos at para tayo makibahagi sa kanyang kalawalhatian. Dalawang bagay ang gusto nating bulay-bulayin upang tayo tumibay, upang tayo magalak, upang tayo ay makipaglaban ng isang sundalo ni Jesucristo kahit sugatan ay tumatayo, lumalaban dahil hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Number 1, the works of the Holy Spirit in conviction of sin.
Number 2, the works of the Holy Spirit in glorifying the Lord Jesus Christ, the Son of God. Yan ang gawain ng Banal na Espiritu Santo at dinadala tayo dito upang magkaroon tayo ng kapanatagan na hindi tayo nag-iisa. Ang kalaban, si Satanas at ang sanlibutan, hindi sila mas makapangyarihan. Impact sa pag-alis ng Panginoong Jesucristo, kapareho niya. The Holy Spirit is with us. At siya ang magkukonvict ng kanilang mga kasalanan, ng katuwiran, ng kahatulan. Hindi natin kaya yan. Kayang-kaya ng Panginoon yan. At dito ay ini-inline, bakit ba tayo nandito? Ano bang dahilan? Ba't nandito ka? What is the purpose of your life? Alam na natin yun to glorify God. Pero pagdating ng pagsubok, nalimutan na Umiikot na yung buhay sa kanyang sarili. Umiikot na yung buhay sa sariling buhay. That is not the purpose. Why? You and I are here in this planet. Ikaw ako'y nilikha ng Diyos para sa Kanya. And so dito sa simula, mga kapatid ko, maganda makita natin na hindi tayo nag-iisa sa pagkikipaglaban, sa paninindigan bilang mga kinaawaan ng Diyos na mga anak ng Diyos. Na dati rin tayo galing sa sanlibutan, galing sa kadiliman, sa ilalim ni Satanas, sunod-sunuran tayo sa kanila. Pero dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, narinig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos tungkol kay Jesucristo na sinugo ng Diyos Ama dahil mahal niya ang makasalanang sanlibutan. At nagtagumpay siya sa Kalbaryo at tanging pambayad. At ang Espiritu Santo ay gumagawa upang tayo'y mabago at binago niya tayo at patuloy niya tayong binabago upang maging fit na fit tayo sa ating eternal na tahanan sa langit kasama ng Diyos. Kaya magandang paalalahanan dito ang makapangyarihang gawa ng Diyos Espiritu Santo na kung hindi sa Kanya, wala tayo ngayon. Anong business ko dito? Wala. Anong business niya maglingkod sa ating ministry, sa Christian Compassion Ministry, Grace Ministry Academy, mission work? What's our business? Nothing. But because of His mercy, sa Kanyang kahabaan, di lamang tayo Kanyang iniligtas. Nahabag siya. Nalugod siya sa kabila ng ating kahinaan na tayo isama sa Kanyang program. Hindi mission impossible, possible mission. Because of the triune God. And now the focus is the Holy Spirit. Diyos na Espiritu Santo, kapareho ng katangian ng Ama at ng Anak sa Kanyang kapangyarihan. Bagamat makikita natin ang Kanyang silence na paggawa behind the church, behind the Reformation, behind sa pagbabago ng buhay ng tao. Kung maganda ma-review tayo na makilala natin ang ginawa ng Diyos Espiritu sa ating buhay, mga kapatid. I'm sure ito'y makakapagbigay lakas sa iyo, sa akin. I'm sure ito'y makakapag-boost ng ating moral o ang ating energy o kaya ang ating pag-aasa. Na ang Panginoon ay nananahan sa atin at samantay nandoon, ano man ang pandemic o wala, hindi niya tayo iniiwanan. At sa araw na ito, nais niya tayo na palaguin, paliwanagin ng ating pag-iisip na siya ang dahilan kung bakit tayo born again ngayon. Ang gawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang siyang internal witness na tayo ay anak ng Diyos. Oo, naghihina tayo. Oo, may mga natitira pang kasalanan, pero anak tayo ng Diyos. At ang Espiritu nagbibigay niyan sa atin ng kasiguruhan. Na tayo'y kabilang sa kanyang tunay na branch. He is the true vine. Tunay na puno tayo, tunay na sanga. May buhay tayo at bumubungo tayo sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Ang Espiritong gumagawa niyan.
Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin, ang nagbibigay sa atin ng salita at kapangyarihan para tayo makapagsalita sa mga hindi mananampalataya na may magandang balita sa mundong ito. Gawa yan ng Holy Spirit. At siya ang kumokontrol sa buhay natin at sa mga paglilingkod na nais natin sa maikling buhay natin. Gawain niya ng Holy Spirit. Purihin ng Diyos ng Espiritu Santo. Iba ang kanyang trato sa hindi mananampalataya. Yan makikita natin dito sa ating teksto, mga kapatid. Pero una sa lahat, ikaw ako, mga kapatid, magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng courage, dahil talagang hindi tayo mga orphans, hindi niya tayo pinabayaan. Let me quote si John MacArthur, sabi niya, the Holy Spirit convicts the world how in the upper room discourse Christ promises to counter the problems that we will encounter in this evil world. The world hates you, but I love you. The world is your enemy, but I'm your friend. The world gives you trouble and anxiety, but I give you my peace. The world will cause you sorrow, but I give you my joy. The world may kill you, but I give you eternal life. The world is under Satan's power, but you will have the power of the Holy Spirit dwelling in you. Amen. Diba? Purihin ng Diyos. Ibang trato niya ng sanlibutan. Ibang trato ng sanlibutan kay Kristo at sa mga Kristiyano. Pero ibang-iba ang trato sa atin ng Panginoon, Ama, Anak, Espiritu Santo. At kung tayo lamang ay maliliwanagan dito, mga kapatid, ano man ang dinadanas mo ngayon, lalakas ang iyong loob. Hindi ito permanent. Pero yung ating kalagayang eternal ay permanent forever and ever. For now, let's fight the good fight of faith. The battle is the Lord's. Hindi ito sa atin lamang, mga kapatid. Because ultimately, laban kay Kristo. Dahil Kristiyano tayo, pag-aari tayo ni Kristo. Kaya ang sanlibutan talaga, ayon dito sa verses 1 to 4, ay uusigin tayo and papatayan tayo. Marami tayong mga ninuno na reformer pinatay ng buhay. Maraming hindi sumuko kahit sinunog ng buhay. Marami sa inyo hindi pa dumadanas ng mga ninuno natin na reformer. Kailangan natin makita bakit sila napalakas ng loob. Na pwede rin pala tayo mapalakas. Dahil pareho din ang ating probisyon na galing sa ating dakilang Diyos. Kita natin dyan sa mga patutuo ni Pablo na dating persecutor ay sumunod ay naging mananampalataya at siya naman ang pinersecute. Isang halimbawa siya ng mga mananampalataya. At ang tanging solusyon dito lagi ay magtiwala sa ating Diyos na Trinidad. Kung paano sila nagtiwala. And so, kailangan natin makita na ang banal na Espiritu Santo ay nagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa verses 5 and 6, mukhang hindi ito naintindihan ng mga mananampalataya. At baka marami sa atin ganyan din eh. Hindi talaga nakikinig eh. Hindi nakikinig sa pagtuturo ng Panginoon. Kaya nasusurpresa kapag dumating ang mga kapigatian sa buhay. Sinabi niya dito ulit sa 5 and 6, ngayon ako ipupunta sa nagsugo sa akin. Yung nagsugo sa akin dito para sa gawain ng Ama ng pagtutubos ng redemption. Wala sa inyo nagtatanong saan ka pupunta. Dahil sinabi ko mga bagay na puno kayo ng lungkot. So, hindi talaga sila nakikinig sa maraming pagsasabi ng Panginoon na babalik ako sa aking pinagmulan, sa aking kalawalatian. Hindi sila interesado dun. Interesado sila, ito, papatayin sila, ito, iiwanan sila, ito lang.
Nakikita mo pa ang sarili mo dito? Tinuturuan ka na hindi ka lang nakakita dito lang sa iyong circumference and circumstances. Paikot-ikot lang. Kailangan mong palawakin ang iyong horizon sa plano ng Diyos at gawain ng Diyos. Sabi dito ni Don Carson, para silang mga bata, mayroong silang yung mag-ama, na meron silang ginagawa na mag-ama at pagkatapos biglang tinawag sa opisina, kailangan umalis ng ama at sabi ng bata sa kanyang ama, saan kayo pupunta? Hindi siya interesado kung saan pupunta talaga ang kanyang ama, sa opisina, sa trabaho. Interesado sila, naglalaro sila, may ginagawa sila. At mapiputol yun, iiwanan siya, hindi siya interesado saan talaga. At ganyan na maraming mga mananampalataya. Pag dumating mga pagsubok sa buhay, pag dumating nalimutan ng gawain ng Panginoon sa kanyang ultimate mission sa krus ng Kalbaryo at babalik sa Ama. Ito yung kailangan nating pasariwain palagi sa atin para tayo tumatag. Dahil ang kanyang layunin talaga ay hindi para sa ating ikasasama. Romans 8:28, para sa ating kabutihan, all things work together for good. At yan ay ultimate good, sapagkat kung hindi siya aalis, kung hindi siya mamatay sa Kalbaryo, hindi maibibigay ang banal na Espiritu Santo. At wala magagawa ang Holy Spirit, sapagkat si Jesu Cristo pupunta sa krus para tapusin ang redemptive plan, ang pagtutubos ng mga makasalanan ng kagaya mo. Wala tayong mensahe sa sanlibutan. Walang gagagawa ang Espiritu Santo. Kaya itong gagawin ng Panginoon, bagamat iiwan sila, hindi sila iiwan nag-iisa dahil yun ay pagbibigay sa kanila ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na kung saan unlimited na ang kanyang mga gawain bilang Espiritu Santo anywhere. Pero hindi agad nila ito makita. At may lesson dito sa ating mga kapatid. Bago natin tingnan ng kaaway sa kanilang mga gagawin, tingnan natin ang ating mga sarili bilang mga alagad. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng troubled heart, saan ka nakatingin? Kailangan natin i-refocus na sa ating buhay makasalanan, tiningnan niya tayo, kinahabagan niya tayo. Nung tayo'y niligtas niya, lalo niya tayong tinitingnan, lalo niya tayong inaalalayan, lalo niya tayong ginagabayan. At kung mayroon mang siyang ginagawa, hindi ito para sa disadvantages ninyo. Actually, it is your advantage. Dahil sila'y gagamitin ng Panginoon para mabuo ang buong Biblia. Sila ang gagawa ng continuity ng gawain ng Panginoon. Kaya yung buong bagong tipan, the New Testament, ay sulat na mga alagad. Bagamat mga taong kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. So this is your advantage. Babalik ako. At ang mga aliw ay susugo sa inyo. Sinabi niya na yan sa chapter 15. Ang mag-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at kayo rin, mga apostol, less than si Judas, kayo rin ay magpapatotoo sa akin, persona at gawain ng pagtutubos. What a privilege! Pero may kaaway, pero hindi kayo nag-iisa. At yan ang katotohanan 2,000 years ago until today. Until the end. Kaya kailangan maliwanagan tayo dito. Ang gawain niya ng Espiritu Santo, siya ay magkukonvict. Siya ay mag-uusig ng kanilang sanlibutan sa kanilang kasamaan. Subalit kayo ay hindi nag-iisa. Ang gawain ng Espiritu Santo ay mag-convict, magkumbinse. Mali ang pag-iisip mo.
Mali ang pag-iisip mo sa kasalanan. Mali ang pag-iisip mo sa katwiran. Mali ang pag-iisip mo sa kahatulan. At hanggang ngayon, ginagawa yan. At yan ang ginagawa namin bilang mga pastor. Kami ay nagpapatuloy lamang sa gawain ng Panginoong Jesucristo, ng Espiritu Santo sa tuwing kami titindig dito at dinadala sa inyo ang salita ng Diyos. Yan ang ginagawa niya ngayon. Kung tinamaan ka, mabuti yan. Mahirap ang walang tama eh. Uwi ka na pareho rin, pareho. Pareho ka sa iyong pride, pareho sa iyong katamaran, pareho sa iyong kawalan ng pananampalataya. Pero kung tinamaan ka dito sa pangangaral, pagbabasa ng Biblia, pagbasa ng mga books, preachers, good preachers, saan man, ang Espiritu gumagawa, mga kapatid. At hindi lang yan sa mga pastors sa atin, sa isa't isa. Maaari tayong mag-correct, mag-encourage, mag-counsel sa isa't isa. As long as ang salita ng Diyos ang ating ginagamit, tayo po ay gumagawa ng patuloy na gawain niya ng pagkukunbik. At sa mga hindi mananampalataya, meron talagang naghihintay sa kanila na araw. Pero gusto ko makita dito yung katuparan ng sinabi ng Panginoon sa kanila. Dahil ng Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, nakita natin sa gawa 1 and 2 kung paano ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangaral ni Pedro na kumbik ang mga tao, ang mga kaaway, ang mga pumatay kay Kristo at ilan ang naligtas sa isang pangangaral lang. 3,000 mga tao ang naligtas at binautismohan at naging miyembro. Bakit? Sinong gumawa nun? Dahil ba kay Pedro na mangangaral? Siya ang nangaral. Pero dahil sa Espiritu Santo, na umusig, tumusok sa kanilang konsensya, kung kaya ang pangangaral na ginamit ng Espiritu Santo ay nagligtas. Isang sermon, 3,000 naligtas. Ngayon, 3,000 sermon, minsan wala pang maligtas. At kapag ganyan, kailangan tayo umiyak sa Espiritu Santo. Siya lang makapagbabago ng buhay ng tao. Kahit anong sigaw namin dito, hindi namin ito kayang gawin. So anong particular na gagawin niya sa sanlibutan? Sa mga hindi mananampalataya, sinabi niya sa verse 9, susumbatan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, katwiran. Kahatulan, verse 9, tungkol sa kasalanan. Bakit? Hindi sila sumasampalataya sa akin. Yan ang partikular na gagawin ng Diyos Espiritu Santo na nag-uusig sa atin sa sanlibutan, sa mga hindi mananampalataya saan mang lugar. Ng Espiritu Santo ng Diyos. Siya ang mag-uusig. Para siyang prosecutor. Siya ang mag-uusig sa iyo sa kasalanan na iyong ginawa sa harapan ng Diyos, kay Kristo at sa kanyang mga alagad. In short, sabi ni John Calvin, with this word, he condemns the corruption and depravity of human nature, lest we should think that there is even one drop of uprightness in us without Christ. Lalo na yung mga Hudyo, mapumatay sa Panginoon at nagpahirap sa mga mananampalataya. Sa tingin nila sila ang mga matutuwid na mga Hudyo na may relihiyon. Subalit ang puso ay malayo sa Diyos. Yan ang hindi nagbabago ngayon. May mga relihiyon. Subalit ang puso ay nag-uusig kay Kristo at sa mga tunay na Kristiyano at nangyayari yan sa maraming bansa. Subalit ang Espiritu Santo ang siyang uusig. At kung nakikinig kayo ngayon, mga kaibigan, ang Espiritu Santo po ang gumagamit ng kanyang salita upang usigin ng kasalanan ay hindi ayon sa definisyon ng sanlibutan, hindi ayon sa iyong emosyon. Ang kasalanan ayon sa Biblia ay paglaban sa Kanya, hindi pagsampalataya sa Kanya, hindi pagsunod sa Kanya, hindi pagsamba sa Kanya. Kahit na sa tingin mo wala kang lantad na kasalanan na ginagawa kagaya ng pagpatay o immoralidad, subalit kung ikay walang pananampalataya sa tanging anak ng Diyos, sabi po dito, ikukonvict ka niya. Ipapakita niyo sa talagang guilty ka at nasa panganib ka
sa poot ng Diyos. At mag-ingat kayo mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat may mga reaksyon dito ng konbiksyon kagaya sa lumang tipan si Haring Saul na unang hari ng bayang Israel. Subalit ang kanyang puso ay malayo sa Diyos. Kaya siyang kinomprenta ng propeta ng Diyos. Walang tunay na pagbabago sa kanya. Ang contrast niyan ay si Haring David na nagkasala talaga siya. Kahit na siya ay hari ng Israel at tinawag na malapit ang puso sa Panginoon. Bumagsak siya na kasalanan ng immoralidad at ng pagpatay. At nang kinumpronta siya ng propeta ng Diyos, ikaw ay nagkasala. Ang Espiritu Santo nag-convict sa kanya at talagang siya ay nagdalamhati at talagang siya ay umamin. Walang katwiran. Walang paninisi. Siya ay tunay na sumampalataya sa Diyos na banal at siya ay nagkasala. At alam natin ang confession niya dito sa awit 51. Sa iyo ako'y nagkasala. Ano ugali mo kapag ikaw ay nakakarinig ng ganyan? Kapag ikaw na-convict ng kasalanan mo, hindi naman alam madalas ng mga pastor o tagapangaral na may ginawa ka pala, may ugali ka pala, walang personalan dito, salita ng Diyos. Kung tinamaan ka, ano ugali mo? Nagdadamdam ka ba sa iyong pastor, sa tagapangaral? Nagtatampo ka ba? Nagka-counter attack ka ba? Ginagamit mo ba yung Facebook mo, yung social media? In that case, kailangan mo ng tunay na konbiksyon na ikaw ay magsisisi at ikaw ay babalik ng may pananampalataya na sapat ang dugo ni Kristo upang ika'y linisin. Lahat tayo, He is faithful. 1 John 1:9, He is faithful if we confess our sins. Kung sinasabi natin ito ng may kababaan ng loob, He is faithful and just to forgive all our sins. So hinahamon kita, mga kapatid, mga kaibigan, huwag mong labanan ang Espiritu Santo, hindi ka obra sa Kanya. O mga bata, natutunan nyo ba yung inyong lesson nung Saturday morning? Alam ko, narinig ko tungkol kay Lydia yon. Si Lydia na mayaman, mabait naman, religyosa naman. Pero, kailangan niya makinig ang pangangaral ni Pablo sa kanya. At kinumbik siya ng Espiritu. Si Lydia, binuksan ang puso niya. At siya'y sumampalataya. Mga bata, nakikinig kayo, ha? Mga kabataan, yan ang gawa ng Espiritu Santo. Kahit bata ka pa, pwede niya na usigin ng iyong konsensya na nilabag mo ang batas ng Diyos. Pero si Kristo, nagbayad siya para ikaw ay maligtas. At huwag ka nang gumawa ng maraming kasalanan na iipunin mo hanggang tumanda ka. Ngayon pa lang. Hayaan mong Espiritu Santo na mag-convict kayo. Salamat sa Panginoon. Dinadala kayo dito. Na pandemic lang tayo, kaya hindi ka madala dito. Pero salamat, mayroong internet, mayroong online, ano? Baka may online, tulog pa rin kayo, ha? Samantalahin nyo para mag-convict kayo ng Espiritu Santo at maligtas agad kayo. So, ang pangunahing gamit ng Espiritu Santo para makonvict tayo sa ating mga kasalanan, yung 10 utos ng Diyos. Mahalin mo siya ng buong puso, lakas at kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Yan ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya sa pangangaral, panalangin niyo kami na huwag kami magkulang sa balansing batas ng Diyos at ebanghelyo ng Diyos. Kailangan makita ng tao ang kanyang kasalanan. Kailangan niya makita na may tugon sa kasalanan. Sinabi ni Ernest Freisinger, the law is the first message of the cross. If you do away the 10 commandments, there is no such thing as sin. If there is no sin, the cross is not
necessary. Martin Luther, sinabi, the law must be laid upon those that are to be justified, that they may be shut up in the prison thereof until the righteousness of faith come, that they are cast down and humbled by the law. They should fly to Christ. Pag nakunbik ka na, nilabag mo ang batas ng Diyos, 10 utos ng Diyos, lumipad ka kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Siya'y sapat para ikaw ay mapatawad at maalis ang iyong guilt, ang lahat ng iyong mga kasalanan as far as east is from the west. Gawa ng Espiritu Santo yan. May nagpapabigat ba sa iyong puso ngayon? Nakita mo ba may nilabag ka sa 10 utos? Fly to Christ. Now! Lumapit ka kay Kristo ngayon. Sapat siya. Ikuhunbik ng Espiritu Santo ang sanlibutan sa katuwiran. Sa katuwiran. Sapagkat sila ay mali. Sa tingin nila sila ay mga matuwid na mga Hudyo at mga pumatay kay Kristo at sa mga Kristiyano. Subalit sila ay mga unrighteous. Kaya si Kristo na sinabi niya dito na siya'y babalik sa Ama na matuwid. Sinasabing siya'y galing sa Ama, siya'y sinugo ng Ama na matuwid, siya ang matuwid. Pero pinatay siya na matuwid ng mga hindi matuwid, kaya ang ginawa ng Panginoon ng kanyang bayaran, ang dugo, ng dugo niya doon sa Kalbaryo. At siya'y nagtagumpay sa kamatayan, pinatunayan niya, kagaya ng sinabi niya, na siya'y babalik sa Diyos na matuwid, sapagkat siya'y matuwid. Siya lang ang matuwid. Walang matuwid. Wala, kahit isa. Roma 3:10. Lahat tayo ay mga tupang ligaw. Subalit si Kristo na matuwid ay nabag sa atin na ilipat ang kanyang, ibigay ang kanyang katuwiran upang tayo matuwid. Pero ang sanlibutan na umuusig sa atin, ang hindi mananampalataya, mga hindi mananampalataya, ginagawa niya sa iyo, maging sa mga Hudyo noon, hindi ka matuwid. Hindi ka sasama sa Diyos na matuwid. Si Kristo na matuwid, nag-aanyaya sa iyo. Kaya ginagamit niya mga pangaral ngayon upang ipakita mo, hindi ka matuwid. At ang hindi matuwid ay walang puwang sa bagong langit at bagong lupa. Ayon kay Pedro ay matuwid lamang ang mananahan doon. Hahatulan niya si Satanas. Verse 11, tungkol sa hatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Nakita natin si Diablo na siyang nasa gitna, nasa pagitan, nasa likod na mga mang-uusig sa ating Panginoon na pumatay sa Kanya. At sa tingin nila, sa kanilang kangaroo court, na hinatulan nila ang Panginoon. Ang totoo, silang hinatulan ng Diyos. Yan ang gawain ng Espiritu Santo na si Satanas ay talunan na, nagtagumpay ang Panginoon sa Kalbaryo. At sa darating ng panahon ng pagbabalik niya, tatapakan niya si Satanas kagaya ng pangako sa Genesis 3:15. Durugin niya si Satanas. Hinatulan na si Satanas. Take note, kung ikaw ay alagad ni Satanas, sasama ka rin sa kanya. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo, pinadala niya ang virus para ipakita niyo may matinding virus na darating. Ang puot ng Diyos. Pinadala niya ito para ikaw ay makita na wala kang magagawa sa iyong sarili. Kailangan mo, hindi relihiyon, kailangan mo si Kristo at Espiritu Santo gagawa niyan sa hindi kanya tatanggihan, hindi kanya itatapon. Lumapit ka sa Kanya na may kababaang loob. Yan ang gawain ng Diyos Espiritu Santo. At sa kailawang bahagi, sa maikling oras lamang nais kong sabihin sa inyo na ang Espiritu Santo ay nais niya na gawin ang tanging gawain niya. Ang luwalhatiin ng Panginoong Hesukristo.
At kung paano yan ay makikita sa banal na kasulatan. Kaya si J.A. Packer, nagbigay siya ng illustration ng gawain ng Espiritu Santo para siyang sa gabi, di ba, may mga monument na pag madilim talaga hindi mo makita, ano. Pero merong spotlight ba tawag doon, yung biglang iilaw ng gano'n na yung gustong ilawan niya doon sa madilim na monument o statue, para makita mo talaga yung focus, merong spotlight doon. Gano'n ang Espiritu Santo. Nandun lang siya sa likod, hindi siya halos nagpapakita, pero gumagawa siya at ina-highlight niya ang gawain ng Panginoong Jesucristo at ang kalawalatian ng Panginoong Jesucristo, at yan ay tugma sa panawagan sa atin bilang mananampalataya na tayo ay maging sentro kay Kristo sa ating pamumuhay, sa ating pag-iisip, sa ating paglilingkod, sa ating buhay bilang iglesia, Christo-centric, Christ-centered. At yan ay nangyayari lamang sa banal na kasulatan na siyang bahagi nitong mga alagad nila na tatapusin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang banal na kasulatan. So ang gawain ng Espiritu Santo dito sa kanyang mga alagad na mayroong pag-aalala, na mayroong troubled heart, na mayroong fear, may takot sa kamatayan, may takot sa mga kaaway, may takot sa kamatayan. In one way or another, whatever degree, meron tayo niyan. Pero tinuturuan tayo, nilayo ang focus sa ating mga sarili. Sapagkat babagsak ka. Pag lagi ka nakatingin sa iyong sarili at sa iyong gawain sa sarili mo, hindi ka tinawag para sa sarili mo, tinawag tayo para kay Kristo. Ang gawain ng Espiritu Santo ay luwalhatiin ang ating Panginoong Heso Kristo. Sinabi niyo sa verse 12, meron pa akong maraming bagay na sasabihin sa iyo, ngunit hindi niyo kayang dalhin ngayon. Subalit pag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi pa kompleto ang pahayag ng Diyos. Bubuuin pa ang banal na kasulatan ng bagong tipan, ang continuity ng gawain ng Panginoon sa Book of Acts, sa lahat ng mga letters to the churches, Romans, 1 Corinthians, Ephesians, Galatians, Thessalonians, Colossians, letters, Revelation, yung kompletong gawain at persona ng Panginoong Jesucristo. Itong mga nanghihinang mga alagad, ang Espiritu Santo ay helper nila, paraclete, kasama on the side of, upang ganapin ang gawain ng Panginoon ng pagtutubos ng mga makasalanan. Sila'y bahagi nito. Kaya binibigyan din dito ang kahalaga ng banal na kasulatan, ng Biblia, mga kapatid ko, mga kaibigan. Ang Espiritu Santo hindi hiwalay sa gawain niya sa salita ng Diyos. Kaya kailangan dito tayo ay mapalago po sa ating pagmamahal sa salita ng Diyos. Mga dugo ng ating mga ninuno, ng mga reformer, ang binuhos nila para mabasa natin ito sa ating lengguwahe. Kagaya ni William Tyndale at marami pang iba. 100 years ago, walang Bible dito. Pag nabalitaan ka at mga sermon doon sa mga mas matatanda siguro, alam nila, Latin yata yung mga naririnig nilang sermon. Walang naintindihan. Bawal magbasa. Mga orasyon pwede, mga kung ano-ano. Biblia, no. Kaya salamat sa Panginoon. Itong sinasabi niya sa mga nanghihinang mga alagad. Hindi kayo nag-iisa. Kukumpletohin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang magandang balita. Para sa lahat. Para sa lahat. So in that case, nilalayo mo yung sarili mo, yung mga personal na mga kailangan mo sa buhay, bahala ang Panginoon dyan. At tinawag ka niya. Dito sa lugar dito, yung mga ibon dito ay laging dumadapo sa amin. Sa bintana,
Kaya bumabalik lagi sa alaala ko yun. Tinuro ng Panginoon dito sa Biblia. Mas importante ba kayo sa mga ibon? Walang namamatay dyan. Kahit ngayong pandemic, hindi ba basta pumabagsak yung mga ibon na yan? Pinapangalagaan yan ng inyong Ama. Kayo pa kaya? Kayo pa kaya? Tinawag kayo bilang bahagi ng kanyang programa. Purihin ang Panginoon. Kumpleto lang ang Biblia. At itong mga apostol na mga may panghihina, napalakas sila ng loob sa pamamagitan ng Espiritu at tayo mga benepisyaryo at may mensahe tayo ng kumpletong gawain ng Panginoong Jesucristo na inihula sa lumang tipan at tinapos sa bagong tipan. Saan man tayo magdako? Alam niyo, nabanggit ko na, no? Kung saan ako may oportunidad, nakahanda na sa akin dito yung talata na gusto kong sabihin. Usually, John 3:16, kung saan na mapunta. Pag may pagkakataon, pakibasa mo nga. Eh, siyempre, nasa trabaho siya at bumibili naman ako eh. Pero at least nabasa niya. May mga nakausap kong halos gumagaral-gal lang kanyang boses na maaring matagal niya napabayaan o inosente siya na meron talagang Diyos na gumagawa. Ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita, maaring mag-convict sa Kanya at magbigay ng pagsisisi at pananampalataya upang siya ay maligtas. Kung nakatingin ka lang sa sarili mo, problema mo, sakit mo, kamatayan mo, kaibigan mo, ministry mo, sa Panginoon tayo. Yan ang sinabi sa Biblia. At sa panghuli, itong kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, Christ-centered ang gawain ng wala siyang ibang gagawin kundi kung ano ay narinig, sabi niya, verse 14, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ng sa akin at sa inyo ipapahayag niya ang lahat ng bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na kanyang tatanggapin ng sa akin at sa inyo ipapahayag. At yan ang ginawa ng Diyos Espiritu Santo. Makapangyarihan siya nagkukonvict. Dahil yon ang panawagan ng Ama at ang Anak na hindi na huwag kayong manatili sa sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay hinatulan na at mapapahamak. Ipangaral niyo ang Ebanghelyo at ang Espiritu Santo ay gumagawa. Nang sa ganon ay may ayon ang dahilan bakit ka nandito sa lupa, hindi kumain, mag-aral, mag-asawa, kung kalooban ng Panginoon, magkaanak, magkaapo, magtrabaho, bumili ng ganyan, bumili ng ganon, tumanda, mamatay. Ganun ba ang buhay? Sa sanlibutan yun. Sa atin hindi. Tinawag tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang ating mga ninuno ay sinabi nila sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The main purpose why you are here, why you exist here, bakit ka nandito? To glorify God and enjoy Him now and forever. Nawa, sa biyaya ng Panginoon ay mapalakas tayo mga kapatid at magalak tayo sa Diyos Espiritu Santo. Ibigay natin ang nararapat na papuri sa ating Diyos Espiritu Santo na sinugo ng ating Diyos Ama, Diyos Anak ng ating Panginoong Jesucristo. So sana ay bawasan mo o unti-unti o tuluyan na umiikot lang ang isip mo sa sarili mo. Tingnan mo ang iyong kadakilaan na binigay sa iyo ng Panginoon at ang Espiritu Santo na ginagawa sa iyo at higit pa na gagawin sa biyaya ng Panginoon. At kung may kaaway man tayo, hindi tayo nag-iisa, ang kasama natin ay super mighty power, God the Holy Spirit. At siya ang magko-convict talaga ng kanilang kasalanan, ng kanilang katwiran, ng kahatulan. At purihin ng Diyos. Meron tayong kompleto na Biblia. At hindi tayo lumayo dapat dito at purihin ng Panginoon. Suportahan natin ang ating GMA sapagkat yan ang sentro ng pag-aaral dito upang sila
ay makapangyarihang gamitin ng Panginoon, that now and until the end of our lives, let us give glory to our God, that triune God. Let us pray.